Sa mga naka-video episode, nakikita nyo itong mga electric fan namin. Kahit naka-aircon, ang init-init ngayon. Natatakpan mo yung isa. Dalawa yan. Sa Okay. likod niya. Ang init. Grabe. Ayun, nakita na. Yan. Yan. Sobrang init. Tignan mo, may araw oh. Grabe, mainit talaga ngayon. At ang init din ng ulo ng mga tao. Syempre, kasal yun. Minsan tayo din eh. Oo nga, Diba? sa bagay. Pero Factor yung init. Grabe. mas nakakapang-init ng ulo pa. Ito, may nabasa kasi ako eh. Actually, alam mo ba, itong 5 reasons why hindi ako sumasakay ng Cebu Pack ay pili ko hindi niya original to. Kasi nakita ko to sa isang post, Facebook post. Di ko na sasabihin, ayoko siya sumikat eh. Nakita ko yun. Mhm. Tapos, nagbasa ako sa comment, sabi niya, opinion ko lang to guys, bla 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 bla, kung ayaw nyo, bla bla bla. Mm. So, pili ko siya yung Original tapos ginaya niya lang copy-paste. Alam niyo naman sa social media, no? Ang daming magnanakaw ng ideas, ng mga contents. Seryoso? Hindi siya original? Hindi, alam mo yung original niya. Pareho. As in, Parehas na parehas. copy-paste. Yes. Oh, Pero pati hindi yung, siya yung tao or Hindi. malay mo, bagay, pwede naman. Ibang account, tas pinost niyan. hindi. Tapos yung account niya dito, kung ano-ano lang eh. Anyway, okay. Baka diba? kumokopya nga lang ng ipopost Oo. for clout. Yeah, for Okay, cloud. anyway, for context, ano ba kasi yung nakita mo? At sa threads to guys at bago yan, welcome kayo dito sa, Tung, 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 tung. Minanwa. Travel and Real Adulting Podcast. I'm Jamie. And I'm Jan, sa pag-uusapan natin travel and real adulting. So ngayon travel ulit kasi maganda mga travel episodes natin. Kaya napili ko to pag-usapan natin because baka makarelate tayo, lagi tayo nagsisibupak eh. Yes. Okay, kasi actually yung parang main point niya dyan sa pinost niya is Cebu Pack, no? Sibupak Okay. lang nakalagay eh. Oo nga. Sige nga, himayin natin yan. Okay. Ano to guys, parang current events kasi kakakita niya lang nitong post kanina sa threads. Tapos medyo maraming views, marami ng comment, marami ng violent reactions and all that jazz. So, naisip namin, sige, pag-usapan natin yan. Total, we kind of relate dahil we always book via Cebu Pacific. Yes. This is not sponsored, baka naman. Oh, pero May ganyan na naman. Sibupak. Lagi kami nagsisibupak. Sponsored naman dyan. Malay mo, di ba? Anyway, sige. Okay. So, unahin ko yung pinakadulo Sige. para masabi natin na feeling ko nagbibiro lang siya. Sige. Dito, Sige. Bigyan na may- natin siya ng benefit of the doubt. Pili ko nagbibiro siya pero yung original poster nga nito is hindi siya nagbibiro kasi nga nag-comment pa siya doon sa post niya about opinion niya to. Eto ba, hindi sumasagot? Si yung nag-post sa threads? Parang hindi, no? Parang hindi. Okay, so Oo. sige, let's assume na baka kinopya niya lang. Ah. Parang copy account, Oh, ganun. yan. So, clout lang to. So, ito yun. Number 5, sabi niya, may ex ako na FA dyan, di ko kaya makita nang umingiti siya sa iba. So these are the reasons daw kung bakit parang ayaw niya ng Cebu Pack to summarize, no? Yun yung number 5 niya. Oo. So medyo funny pa. Ah. Funny pa nga, parang medyo light. Oo. Light pa. Kumbaga, binawi niya yung 4 na sinabi niya dito. Okay. Parang ganun ang ginawa. Kaya inuna ko to para masabi ko sa inyo na feeling ko nagbibiro siya na hindi. Ganun. Okay. Okay, so yun yung number 5 reason niya. Corny. Joke lang. Okay, sige. Pagbigyan, next agad. Okay, Medyo so- corny nga. So, ito yung number 1. Mahina Wait daw. lang, sorry. 5 tapos 1? Oo. Hindi na, inumpisahan ko lang yung pinaka-ilalim kasi okay, nga, okay. ano yun eh. Kumbaga, 1, 2, 3, 4, tapos joke pala yung dulo. Ito yung Okay. joke. So, inispoil ko na agad yung joke kasi ayoko siya pag-usapan sa dulo dahil medyo corny at baduy. Mawawala yung no? Mawawala yung basta. O sige, 1 na. 1 na. So, mahina daw ang aircon. Ooh, mahina daw ang aircon nyo, Cebu Pack. Anong masasabi nyo? Alam mo, nandito. Ako nga pala ang Cebu Pack representative. Joke lang, hindi. Ako to be honest, hindi ko siya nararamdaman. May naaalala ko isang beses. Mm-mm. Parang nag-a-announce naman sila na i-off or parang Before may- take off. Oo. Usually before take off yun. Mm-mm. Sinasabi nila na pasensya lang sa init kasi before take off blah blah blah. May mist pa nga. Yung Oo, may mist. oo. Pero hindi the whole flight na mainit or patay ang aircon. Hindi. Minsan nga ino-off ko pa siya, 'di ba? May solo-solo yun. Oo. Kasi nilalamig ako. O in-off ko.
Actually, last flight natin, pabalik from Fukuoka to Manila, alam ko, binuksan ko yung Oo. aircon kasi pili ko, nainitan ka. Oo. Dahil di ko alam, ba't ko binuksan yun? Tapos maya-maya sinabi mo sa akin, papatay nga ano. Okay, off. Oo. Oo. Inutusan pa kita kasi mataas yun eh. Ikaw yung mas abot. Mm-mm. In-off mo yun kasi, tsaka medyo masama pakiramdam ko nun eh. Yan. Kaya pina-off ko din yung aircon. Oo. So, ibig hindi ko naranasan din. So, napatay. Ano ba sabi niya talaga? Patay ang aircon? mahina AC nga, yun nga yung sinabi. Mahina ang AC. Kung ano yung sasabihin ko, yun talaga, walang verbatim dito. Sasabihin ko kung ano yung sinabi niya. Sige, sige. Baka naman local flight. Di ko na maalala masyado eh. Kasi, Local flight, no? To be honest, ito guys di ko naman sinisira ako ibang mga airline. At binibida ko yung Cebupa. Kasi dati nagtatrabaho ako, di ba? Na lagi ako nagpa-flight. yeah, All oo. around Sobrang the dalas. Philippines. To be honest guys, hindi ako nagyayabang. Nag-fieldwork siya. Fieldwork ko yan as an engineer dati. So pupunta ako, for example, Virac, ganon, Masbate. So may nagbo-book sa mga flights ko. Usually, hindi sa Bupak. Yun, Anong gamit nilang sabihin ko na ba? airline? Oo naman. Usually PAL eh. Okay. So, ang dami palang mabuhay miles nun. Actually, Nagamit mo ba? Sayang yun. alam ko nagamit natin one time. Nagpal tayo, oo. Okay. Kasi ang dami kong mabuhay miles. Oo, kasi ubos na yung mabuhay miles ko. Alam ko one time nagamit natin. Okay. Nakalimutan ko lang kung saan. Okay. Baka Batanes. Pwede kasi nagpal tayo nun. Okay. Di ba? PAL yan, di ba? Ayun. So, baka doon nga nagamit. Usually, doon pa maraming nakuha ang inconvenience like mainit yung aircon. To be honest, na local flight. Talaga? Hindi Cebu pa? Kaya lagi ko sinasabi doon sa nagbo-book sa akin dati, gusto mo ako na lang mag-book ng flight ko tapos reimburse ko na lang. Cebupak na lang. Kasi nakikita ko mas mura si Cebupak nun eh. Oo. Mas mura tapos same naman, no? Yun, same lang. Di ba? Para sinasabi lang, budget airline si Cebupak, pangit. Pero nakaranas na ako ng PAL, Air Asia. Actually, yun palang 3 ang laging. Pero yun hopefully this year, or next year maka-experience tayo ng ibang airlines. Pero yun nga, pag pinagko-compare ko yung 3, halos parehas lang eh. Halos parehas lang. Kumbaga, edi doon ka sa kung ano yung mura. Kaya nga. Di ba? So yun lang. So may na aircon, feeling ko, hindi. Baka ano tawag doon? Case to case basis? Ito yung Baka malapit. naranasan niya talaga. Ayun nga, ito yung malupit. Baka once lang kasi siya bumiyahe, tapos ayun ang naranasan niya, may na aircon. Tas na-generalize niya na lahat ng flight ng Cebupak ay mahina ang aircon. Oo, hindi. Kasi dami kong flight. Parang wala akong matandaan na, ang itangan dito, parang wala akong natandaan na Ako gano'n. din, wala. Yun nga, yung sinabi ko lang kanina na parang hininaan or enough for Oo. a while lang. Before mag-take Tapos, off. nung buong flight, okay na. Di ko matandaan. So, Okay, next. ewan ko. May next na. Okay, number 2. Ito yon. Always delayed. Wow! Dati, marami akong nababalitaan din talaga Sige. na delayed ang flight talaga ni Cebupak. Let's talk about experience. Sige. Yun sa atin na lang. Ilang beses na delayed yung flight natin sa Cebupak na natatandaan mo? Sa dami. Wala nga akong matandaan. Di ba? 9 Japan trips, 2 Thailand, 1 Taiwan, at so many local flights. Wala akong matandaan. Kung meron man, minutes lang. Minutes or actually minsan nga on time. Ano pa nga mas maaga yung dating. Ngayon, ang aga nila magpa-board, ang aga nila dumating sa destination. Laging ina-announce yun na parang we Niyayabang. arrived before, ano yung tawag doon? Basta, yun na Parang yun. 20 minutes earlier than our We arrived our time arrival. Basta mga ganun. Yeah, wala naman. Wala siya yung major delay. Wala. Siguro kung meron minutes, hindi ko nga masyado maalala, maisip kung kailan yun. Pero kung meron man, baka nga minutes lang. Never pa tayo naka-experience yung sobrang nightmare na nababasa ko. So, I'm so sorry, guys, if may nakikinig nito at naka-experience nun. Talagang yun. Ang nakakainit ng ulo yun if sa atin mangyari. Yeah. Pero kung experience namin yung pagbabasihan, wala pa talaga eh. Di sana pinost ko rin. Actually, hindi ko naman ini-invalidate yung mga feelings ng nakaranas, no? Pero so far, at ayoko rin sana maranasan natin. Pero so far, wala tayong nararanasan. Wala pa. Kasi sana nakaranas tayo one time yan at ang pangit sa pakiramdam. Pero hindi Cebupak. Hindi Cebupak. Oo, Diba, PAL I yun? remember, PAL. Oo, Batanes. Meron silang compensation. Binigyan nila tayo ng free flight because of that delayed. Hindi siya delayed. Hindi siya delayed. Talaga? Ano yun? Na-overbook. Na-overbook. Tapos dahil isa tayo sa maagang nag-check-in, sa Clark yun.
Clark pa yun Isa tayo sa maagang nag-check-in. Pinapunta tayo ng Tayo naiya, yung pinakiusapan na Oo. okay lang ba na mailipat yung flight nyo. Today din naman sa Naiya. Nasa Clark na kami nun guys Ililipat namin kasi kayo sa Naiya, same day lang naman din yung dating. So madedelay lang kayo ng ilang oras doon sa Coron. Pa Coron yun Coron yan. Tapos, in return, bibigyan namin kayo ng compensation na Round trip. round trip flight. Round trip ba o one way? Round trip yun. Okay, basta, yun, tinanggap natin. Tinanggap natin. So, bumiyahe tayo. Tapos, libre naman yung car. Oo, Hinatid din nila yung tayo transfer. from Clark to Naiya. Tapos, umuo kami kasi may free May free flight. may free flight. Saan Tapos natin ginamit yun? Ayun ba yung Dito papuntang tayong Batanes. Batanes? Tapos yung papuntang Coron yata yung yung sa Miles. Mabuhay miles naman. Oo. Doon pa lang natin naranasan yung minor inconvenience pero may compensation naman. Tapos guys, hindi nga Cebu pa. Pal And yun. nangyari na sa atin sa Batanes, ano ka ba? Ayun! Oo, yun yung pinaka na nag-stay pa tayo ng additional 3 days. Kasi naman, May typhoon. hindi kasalanan nung PAL. Oo. May typhoon or malakas yung hangin that time sa Batanes. So, hindi siya pwedeng i-push through. Kaya Oo. nag-move tayo ng pauwi. Gabi, ang dami nagreklamo noon, sobra. Tapos dumating pa yung parang Philippine Air Force na pwede kang makisabay doon. Oo, kaso bawal naka-shorts. Oo, naka-shorts. Sino ba naka-shorts Ikaw. sa atin? Ako. Mahilig kasi ako mag-shorts dati. Ang init Makakauwi na dapat tayo nun Oo. Isasakay tayo dun sa Air Force Kineme. Oo. Kaso lang bawal naka-shorts for Sayang. some reason. Gusto pa naman Oo ma-experience nga, yung... experience yun. So, ang nangyari nun, hindi tayo natuloy umuwi nun. Na-move ng 3 days. Pero wala namang binayaran. Wala. So, nag-extra lang tayo ng hotel. Ayun, napag-gastos tayo ng hotel. Yung kasi yung nagiging problem ng iba. Ang daming rant ng delay. Yung iba kasing delay, hindi naman galing sa airlines. Oo. Yung iba, for example, Weather condition, o kaya our magandang NAIA terminal conditions, 'di ba? Usually pag over tao 'yan, lalo pag sumabay ka sa mga kailan ba yun? Yung parang nightmare, parang Holy Week nightmare din yata, yung sabay-sabay umuwi. Tapos parang nadagdagan pa ng Golden Week ng Japan, tapos parang nag-outage sa NAIA. So nagka-delay lahat, tapos Last year ba nag-manual. Last year yata Parang yung last nag-manual. Maraming factors. Ang daming factors noon. So parang nasasabi na tuloy si Cebu. Ayun yung maraming nasasabing Cebu Pac delayed. Pero Dami isipin nga mo, hindi naman kasalanan ng Cebu Pac yun Pero ang problema kasi ng Cebu Pac, ito for me Cebu Pac, kaya dapat kunin nyo kami. Mahina sila sa marketing. Talaga? Feeling mo? Mahina pa yun ang lagay na yun. Sobrang hina kasi parang lumalabas lahat ng mga issue. For example, may nagsabi delay, sunod. Parang wala silang parang Damage control. o yung tao doon na magpapacify, uy, chill lang, uy, ito free, ganyan, uy, wag kayong magalit. Yung parang empathetic person na magpapa-feel good sa'yo na okay lang ang lahat. Bakit? Bakit hindi naging viral na may umusok sa PAL na papuntang USA yata na nandun pa si Jokoy? Bakit hindi nag-viral yun? Hindi kasing, kapag nagkaroon ng parang issue sa ibang airline, hindi kasing Putok. Oo, hindi kasing putok ng issue kapag ka Cebu Pac. Oo. Cebu Pac. Ewan ko, bakit nga? Diba? Kasi mahina yung marketing nila. Kaya, Cebu Pac, makinig kayo dito! Diba? Ano tayo dito? Fair lang. Kasi both sides naman na pangit tsaka magandang naranasan namin with Cebu Pac. In other airlines, babanggitin natin dito sa podcast na to. So, nakita mo yun, nabasa ko kasi sabi ko, bakit ganun? Pag may umusok siguro sa Cebu Pac, grabe na yan. Sunod-sunod na, no? Tapos, yung ibang magpo-post pa nun, luma pa yung experience nila, isasabay nila dun sa current. Para so, parang maging relevant lang. O parang lalong nilang nilalagyan ng gasolina yung fire kapag may issue sa Cebu Pac. While ibang airline, hindi masyadong ganun. Oo, so, diba? Maybe marketing. Or baka naman kasi, mas marami talagang nagse-Cebu Pac. Pwede rin, pero isipin mo, madami din naman ang tao na nasa flight nung PAL na yon. Bakit wala ni isang tao doon nagsabi, bad trip naman. Pero sabi pa ni Jokoy, good job, PAL. Isipin mo, umusok na nagka-leche-leche na kayo, nag-emergency landing na kayo sa Tokyo, pero ang maririnig mo, good job, PAL. So baka pangit din talaga yung response ni Cebu Pac kapag may issue siya. Feeling ko ganun. Kaya parang nag-a-added gasoline to fire. Kaya yun ang feeling ko yung ground person nila. Katulad ng last issue. Yung latest issue ngayon, may punit na passport. Kung paano sinabi nung tao na yun doon sa recipient, doon umapoy Na Hindi parang, maganda yung pagkakasabi. Hindi maganda yung pagkasabi kung
empathetic yun kung maganda yung pagkaka-explain. Explain, oo. Hindi yung parang sinasabi niya na, anong gusto nyo? Ipapunta ko kayo. Pinapagalitan, ganon. Parang papunta ko kayo tapos yung ibabawa sa sahod ko yung yung magiging parang penalty noon. Ayoko na. Alam mo yun, parang hala, binurden mo pa yung tao, 'di ba? Gets. Okay. Yun. O yun, may nakita tayong issue din talaga. Yun. So, yun lang. Feeling ko, hindi siya delayed. Yes, may mga issues siya. Like yung recently nga, na maganda pag-usapan niya sa susunod. Pero yung pagka-delayed, lahat naman ng airlines na kakaroon ng delayed. And mostly po yan, kung hindi sa weather conditions, sa mismong terminal issues. Yung mismong Airline. airport issues. Ay, airport. Oh, Oo. sorry. Yes. Yun. Okay. Grabe, no? So, okay, number 3 na tayo. Ito yung sinabi niya. Ito, dito maraming nagalit. Okay. Okay? Ito hindi to verbatim. Sasabihin ko lang talaga kung ano yung totoong sinabi niya. Tama ba yung term ko? Okay. Basta, Basta, yun. yun. Word for word. Sa mga nagsisibupak, makinig kayo. Budget airline, kaya mukhang budget din mga kasabay. What? Unang tanong, anong itsura ng budget din ang mga kasabay? Di ba? Ito nga, syempre ako naman, tweeting ng mga comment, pati mga Nakikibasa nagre-repost. ka lang, nagpa-popcorn mode ka lang. Popcorn mode lang ako, yung may nag-quote. Number 3, sinagot niya, huwag mong i-judge yung mga kasabay mo. Baka bilhin kita dyan eh. Triggered si ate. Nakakatawa naman yun. Masyado naman yun. Kung ako yung makakarinig nun, or yan, hindi ko nakita, ikaw lang nagpakita sa akin. Ang una ko maiisip doon is medyo elitist. Medyo tingin niya sa mga kasabay niya is Or nagsisibupak. sa mga nagsesebupak is mas mababa sa kanya. Ganun. Budget din. Let Ayaw mo me naman read sa it again. sinabi ko ng maayos eh. Airline, kaya mukhang budget din ang mga kasabay. Lahat na sinasabi ko kung ano yung sinabi niya lang. Wala akong iniibang words. Grabe, ano masasabi mo dun? Joke lang. Hindi Grabe. Tayo yun eh. Kami yun eh. Di ba? Mukha ba kaming budget? Uy, ba't ano ba mini-mean nila sa budget? Di ko rin alam. Pag sinabi mong budget, masama na agad yung tingin ng mga tao. Di ko alam. Pero siguro ba sinasabi yung mukhang purita? Ganon? Mukhang hindi afford mag-airline. Oo, parang ganon. Baka mukhang di afford mag-travel. Pwede. Di ba? Mga sariling interpretation yun. Pero, syempre, mag-interpret din tayo kung paano natin naintindihan yun. Yun yung mga naisip ko nga. Na parang ang baba ng tingin niya if you are booking flights Parang kasi via siya Cebu Pac. Paano pa kaya tayo? Nagpipiso sale pa tayo. Parang sinasabi niya kasi, kaya nasa budget airline kasi di mo talaga afford mag-travel kaya nagpa-budget ka lang. Actually, meron pang isang trending post about that na pwedeng sa susunod na episode na lang, no? Kasi humahaba na to eh. Oo nga. Sabi siya about budget travel. Naku! Madaming natitrigger or maraming parang tumitira if malaman na budget travel ka. Parang may nabasa sa threads. Dumadami na talaga yung mga ganyan ngayon. Feeling mayayaman yung mga ganun. Kung mayaman ka, di ka magsasalita yun. Exactly! At baka wala ka sa threads, girl. Di ba? Exactly! Pare-parehas lang tayo siguro. Huwag kayong masyadong magmataas dyan. Di ba? Totoo yun. Walang time yung mga mayayaman mag-social media at magpa-flex-flex ng kanilang kayamanan, to be honest. At mang-down ng exactly. tao Hello. in general. Huwag mo sasabihin kasi na yung mga nagsisibupak ay mukhang budget. Kasi may kilala ako, businessman, nagsisibupak sila. Kaya preference yun. Diba? Hindi yun dahil budget, hindi yun dahil mayaman. Gusto niya lang yun. Kasi yung iba kasi, ito Sige. yung iba kasi gusto lang makatipid din talaga sa airlines. Kasi parang ano lang yan pagpipiliin ka. Ito minor scale lang. Sige. Minor scale ko lang sa subdivision lang muna. Okay. Subdivision, lalabas ka sa gate. Okay. So, ikaw ba mag-grab ka ba papunta doon? Or versus pagta-tricycle? Di ba? Kumbaga, kung titignan mo, kahit mayaman ka, tapos sabihin natin, doon lang baga may kotse ka naman pero ayaw mo gamitin. Ayun lang may kotse ka ayaw mo gamitin. Ang option ng grab or tricycle. So ikaw, magta-tricycle ka na lang, dyan lang naman yun. Bakit pa ako gagastos sa 100 para pumunta doon? Same lang din yung para sa akin on my opinion.
pag pupunta ka doon sa mga medyo malalapit na lugar dito sa Pilipinas, you are just going for a ride. Bakit mong pagagawing en grande? Maintindihan ko pa yung mga 24-hour flight, 48-hour flight, o yung may mga transition. Kasi isipin mo, nakakapagod yun yung isang araw ka tapos budget airline, nakakapagod yun. Pero yung malapit lang, feeling ko pwede na yun for me. Yes, pwede. Pero ayoko ding i-impose na yun yung gawin. Hindi. Well, mali mo, sobrang hindi ka talaga or di pa siya nakaranas makapag-tricycle ever. Talagang mayaman. Yung talagang, alam mo yun, yung talagang hindi pa nakatapak ever sa labas ng lupa, sa lupa sa labas ng bahay. If there's an option to grab, wala akong problema. Yes. Pero ang problema ko is kung yung mga kayang-kayang umoption sa grab dun sa analogy mo kanina versus tricycle is yung nang down ng mga magta-tricycle. Dun ako nagkakaproblema. Yun nga eh. At usually, yung mga may option ng dalawa, alam niyang may option yung alam niya may tricycle. Usually yung mga piling nagmamayaman. Kasi kung ikaw, ang alam mo lang sa isip mo, Grab, at di mo alam yung tricycle, di ba? Wala kang pwedeng sabihan na, ay, purita yan. Kasi masyado ka ng soar high Alam, kumbaga, wala na sa option mo yan wala ka ng time para may pagdebate pa Wala ka ng time para mang-down ng ibang tao kasi successful ka na Di ba? Wala ka ng time sa threads at magsabi ng kung ano-anong shibal. Gets. Di ba? At the end of the day, kanya-kanyang preference. Wala dapat pakialamanan. Yun nga Pati tayo I mean, kung ang preference ng mga talagang super duper daming extra money at kayang-kaya ang hindi budget airline, hindi go ahead. Wala problema dun Kung yan ang decision nyo, actually nabanggit na natin sa mga past podcast, kung gusto yung pumunta ng China, kung gusto yung gawin kung anong luxurious trip na gusto nyo, go ahead. Pero tayo, mas prefer natin ito At the meantime, di ko siya sabing forever kami magsesebu pa. Malay mo, mag-ana kami, tapos ma-addict kami sa kagandahan ng airlines ng ana. Di ba? Hindi natin masabi Kasi pwede mag-evolve yung tao Pero never ako magsasabi, or tayo siguro, na ang pangit itong airline na to, wag niyong sakyan to, dito lang kayo sa ganyan. Kasi nga, blah, 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 blah. Lalo na tayo, naka-experience tayo from the bottom, di ba? Na from budget traveler talaga, as in DIY budget. So, yun pa. alam natin, iba pa yung topic na yan. Kasi iba-iba yung level ng budget travel. Kunyari, yung budget travel namin, itong level na to, budget travel sa amin, sa iba pala, mahal na yun. Diba? May mga backpacker pa kasi. Tapos naman, ito naman po sinasabi kong budget travel na to, para sa iba naman, to, sobrang tipid nyo naman. Diba? Depende. Iba-iba pala tayo ng level ng sinasabing, pag sinabihan natin ng term ito is budget travel, magkakaiba pa rin tayo ng intindi or description doon. Kaya nga mabanggit ko lang, may nagda-down talaga sa mga taong nagbabudget travel nakita ko rin yung threads na yan, yung parang magta-travel tapos magtitipid. Ayun, yung parang tapos meron pang isa. May isa. What's bad with that? Hindi ako doon nag-reply ako doon sa parang may nakita rin ako na parang, ano ba yan? Traveling supposed to open someone's mind maging open-minded. Maging open-minded. Pero bakit parang ganito yung mga tao parang nang down or whatsoever? Parang, di ba nila na-experience yung different culture? Yung nga, comment na ako doon, sabi ko. Kasi nga yung iba, for me guys, tourist lang. Sabi, ay, lang nyo kami tourist. Hindi, tourist. Ayan, sige. Tourist, not traveler. So, pag sabi mo kasing tourist, you're going to the spots and usually you're going on a tour. Not totally experience the culture, the food, pati yung mismong unwritten rules ng lugar. Kaya minsan, makikita mo yung ibang mga tourist nagdadala ng Jollibee sa Disneyland, mga ganon. Nagdadala sa train, kumakain sa train na bawal naman kumain doon. Yung mga ganon. Hindi man lang nag-effort mag-research about the culture. Yeah, yun yung sinasabi ko, yun ang mga tourist. Yung parang, di lahat ng tourist masasama. Parang in-example ko lang yung masamang tourist kasi may mga tourist na maayos naman. Like, sinusod lang nila yung tour itinerary or pupunta lang sila sa mga tourist spots tapos masaya na sila doon without being an inconvenience to others. May mga ganun din. Pero may usually kasi
may mga masasamang tourist na ganun nga, parang nakapunta na ako sa lugar na to, parang, pare, nakapunta na ako sa Japan. Tapos parang, bayan, ida-down na yung mga ibang hindi nakapunta sa Japan, o kaya napunta ako sa Europe, ida-down yung mga nagja-Japan, bakit nagja-Japan ka, yung mga ganun. Kasi kung nagta-travel ka talaga, parang hindi mo na maiisip yun eh. Parang matutuwa ka doon sa someone na pupunta din sa Travel Japan. din or Diba? kahit saan, oo. Parang mas matutuwa ka kahit na luxurious pa yan or budget. Parang mas matutuwa ka sa kanya kasi na-experience niya kung ano yung na-experience mo dati. Para sa akin yun yung essence ng pagiging traveler. Kaya hindi ko mag-guess sa sasabihin natin traveler yung mga nagsasabi ng mga ganyan. Kasi nga, parang hindi talaga sila traveler. Parang nakapag-tour lang sila sa isang bansa at hindi nila nag-grasp yung concept ng pagta-travel. Parang instead na maging open-minded, parang committed pa. Oo. Parang ganun. Okay. Parang nagyabang. Kaya yan, sa mga tatanong sa akin kung ano yung difference ng tourist and traveler, yun po, para sa akin. Opinion mo yun, no? Kasi Opinion hindi ko naman yun. siya official nakasulat sa thesaurus or whatever. Pero search yun sa ChatGPT. Kasi search ko rin yun eh. Kumbaga, tama ba yung pagkaintindi ko? Halos ganun sasabihin sa'yo ni ChatGPT. If you're indulging to the culture, to the food, to the rules, kuwari, nagpa-public transport ka, katulad ng ginagawa natin sa Japan, you're a traveler. But if you're going to a tour, usually, tourist ka. Kaya nga tour eh. Tourist. Tourist spot. Di ba? Okay. Ganun. Pero yun nga, kinlear mo naman na hindi naman masama maging gano'n. Hindi. Basta hindi ka pasaway, di ba? Oo, basta wag ka Tsaka kung yun yung pasaway. trip mo eh. Talaga, ayun lang, paulit-ulit lang talaga ako. Magkakaiba lang talaga tayo ng Oo. gustong gawin. Yeah. At gustong airline. Yeah. Bumalik doon. Okay, call back. Okay, yun lang. So, ito, number 4. Ito, I'm very disagree on this one. Sa number 4 niya. Kasi hindi pa natin naranasan to. Okay. If tourist ka going to Japan or Dubai, UAE, parang huhusgahan ka ng IO bahit nakasibupak ka lang. Oh, di ba? Nonsense! Nonsense yan, boy! We've been to Japan 9 times, lahat Cebu Pac. Wala naman ako naramdamang hinusgahan ako. Wala. Baka feeling mo lang yun or I don't know kung case-to-case basis na naman na talagang hinusgahan siya from head to toe or baka may mali din sa kanya kaya nagawa yun. Pero ako hindi. Ito lang, para maka-forward ka or maka-pass ka sa immigration is be truthful, be honest, be confident, at kung alam mo namang wala kang gagawing masama or hindi ka naman magti-TNT, hindi ka naman maghahanap ng trabaho doon or hindi ka naman maghahanap ng asawa doon tapos di ka na uuwi. Mga ganun mga ganun yung reason, alam ko eh. Di, anong ikakatakot mo sa pagharap sa IO? Tama. At bakit mo naman naisip na parang, ano yun? Parang dinidiscriminate if Oo. you're on Cebu Pacific tapos, bakit meron flight papunta doon? Galit siya eh. Okay, I mean, 'di ba? Hindi naman bago na may flight papunta doon. Dati pa, 'di ba? Oo. So, ibig sabihin normal na may pumupunta doon may pumupuntang Dubai and Japan using Cebu Pac. So, hindi ko maisip bakit may discrimination daw na nangyayari Ewan doon. ko, siguro, pili ko, katang isip niya lang. Kasi kung na-experience niya yun, baka siya mismo, kausga-usga siya ng IO. I feel like yung buong yan, dinadown niya lang talaga si Cebu Pac eh. Yun nga di ba? Parang clout for the clout. Oh, yun lang yung basehan. Hindi ko alam kung lahat yan na experience niya or baka yung iba dyan narinig niya lang from other Oh. people tas kinurate niya to one post. Then yung summary ng buong post niya is to bring down Di ba? Yun nga Cebu Pacific as the Diba? budget airline. Tapos sabihin natin na nagtatrend pa si Cebu Pac, gusto niya lang makisabay. Isa pa yun dahil nga doon sa passport. Issue. Di ba? Passport issue. eh. Could be a clout lang. Clout lang siya eh. At least may napag-usapan tayo. At saka nasabi natin yung mga insights natin about it as budget traveler, as suki ng Cebu Pacific, suki. at mahilig mag-promo fair at nakakagala naman ng matiwasay. At tsaka guys, bibigyan ko kayo ng isang magandang, hindi naman payo, experience namin. Napag-book na ng piso fare, seat sale, natural na fare. O yung Pare-parehas regular. O, pare-pareho lang. Pare-parehas lang treatment sa amin. Hindi ako naniniwala yung pag piso fare daw, parang ikaw yung pinakamababang treatment makukuha mo pag piso fare ang nakuha mo. Hindi totoo yun. It's all in the mind. Kasi sabi ko, napag-piso fare, 88 fare, pati yung, nung birthday ko, nag-Cebu pa ako, nagbayad ako ng mahal na ticket na yan. Impulsive, buy. So, Wala mahal namang yung ticket. special Wala namang special nangyari. Birthday mo yun, no? Birthday ko. Pero wala namang special si Cebu Pac. Di nga binati ng happy birthday.
Yun lang. So, tama naman. Gets na. Ang ganda nung nasabi mo rin. Yung pagkahimay natin doon. Oo. Hindi namin pinagtatanggol si Cebu pa ka. Talagang gumagamit lang talaga kami ever since 2012, I think, nung nagsa-start na tayong mag-airline. Actually, Local pa lang. ang pinakauna natin talagang AirAsia. AirAsia. Oo. No, which is, Pero- baka soon, mag-AirAsia ulit kami. Tingnan Yes. natin. Pero yon, mas marami pa rin kaming flights ng Cebu Pacific. Kaya talagang masashare namin yung mga experience na At ako, nung nag-field work ako, nagpapal din ako. Kaya ang dami ko ring experience Oo. talaga sa Ako once pa lang at ako twice. Twice. Oo. Twice PAL, siguro 4 times AirAsia, tas the rest na Cebu Pacific na tayo. One international flight sa AirAsia, no? Malaysia, Tama. nung nag-Malaysia tayo. Ang dami AirAsia din. Kasi, to be honest guys, kung sa mura, dun din tayo nagbubook eh. Yeah. Yun lang naman yun eh. Wala, hindi naman super duper loyal. Like, lahat naman sila itatry namin. Talagang as a budget traveler, edi dun tayo sa makakatipid or makakamura, pero same experience naman. Wala namang pinag-iba. Wala. At saka for me, Siguro ang iba na, sorry ang iba, syempre, business class. O yun di nga. yung mga nag-iinarte dito, mag-business class kayo. Yung nga sinabi ko, for me, depende sa comfortability mo eh. Kasi yung iba, comfort level nila is mga magandang airlines like ANA, JAL, di ba? Iba, may isang traveler nga naka-experience na kilala natin, no? Jetstar, hindi maganda rin yung experience niya, di ba? Masakit daw sa likod. Masakit sa likod, kahit na sabi natin medyo Mas mahal yun. mas mahal yun. Di ba? Iba-iba experience, iba-iba tayo ng comfortability. Comfort level. May Comfort- comfortability ba na word? Hindi ko alam. Search mo nga. Comfort level, iba-iba tayo ng comfort level. Tapos, iba-iba tayo yung parang kasi for example, yung nag-book ako ng mahal sa Cebu Pac, di siya comfort level ko eh. May pera akong panggasto doon, pero parang nanghihinayang ako, yung mga ganun something. So, kaya siguro di pa Alam ako... ko na ba't ka nanghihinayang na nagbayad ka ng 27,000 sa flight natin. Kasi parehas lang yung pakiramdam na nagbayad ka nun sa piso fare. Yun nga eh. Talagang napabayad ka lang nun kasi gusto mo 1 month Oo. 1 month agad flight na. Oo. Yun lang yung difference. Yun nga eh. So, baka sa iba, comfortable na sila na mag-book 1 month ahead kaysa maghanap ng piece of fare or mag-book ng mahal na eroplano for the comfort level. Baka yun ang comfort nila. Oo. For me, on our experience, hindi siya yung comfort level ko as of now. Siguro baka gamit pa kayo ng mga codes namin, Sorrel Cloak at Jamimoy Cloak, Jamimoy Agoda, at payamanin nyo pa kami. Baka tumaas na comfort level ko sa mga ganyan, guys. So dumedepende rin talaga. Syempre, depende rin kung, Sa edad. di lang sa edad, pati siguro sa laman ng pera mo, ganon. Sa kakayahan, sa financial capacity. Financial capacity, pero iba't ibang level pa yan na maaari natin pag-usapan kasi may iba na may financial capacity na ganito, tapos gusto niya mamahalin. May iba naman ang financial capacity ganito, tapos gusto niya sakto lang. Iba-iba pa rin yun. So, maganda pag-usapan yan sa mga susunod na episode, syempre. Yeah, this has been episode 14. Ang haba 35 minutes. Pag in-edit yan ni Kyle, yung editor namin, hello! Baka 30 minutes siguro to. Hindi ko alam. Episode 14, guys. Weekly pa rin. Mondays, 5 p.m. Full episode on Spotify and YouTube. Tapos, Reels lang. Reels Yun. lang. So, basta panoorin nyo lang sa YouTube, pati sa Spotify. May full vlogs din ako ngayon sa YouTube. So, see you there. Thank you. Bye-bye! Ang init! Bye!